Napanood po ninyo yung matindi pala yon. Yung isang flight attendant na pinatay mga kababayan si Christine Angelica Dacera, 23 years old. Nakausap pa daw ng magulang niya, nag-video call. Mga pasado alas 12, 12:30, pinatay ng mga kaibigan man lang daw yun eh. Mayroon palang ganun Mga kaibigan, kakilala, katrabaho yung iba. 11 suspects. Pero yung nakasalamuha niya, more than 11 men. Kababayan ni Pacman, taga Jensan. Alam ninyo yung isa sa suspect, ang apelyido po, Dilima. Kaya tinitingnan ko dito yung nasa na yung mga liberal. Tinitingnan ko yung mga balita, mga kababayan. Sabi ko, nasaan si Delilah? Ang tabil nun, napakatabil. Kahit nakakulong na salita ng salita. Nasaan na kayo? Si Kiko, di ko rin marinig, walang reaksyon. Mga liberal, pinagkakaguluhan yung pag-renew ng ABS-CBN. Bigyan ulit nag-franchise daw yung ABS-CBN. Langya kayo. Si Risa, inanap ko yung may interview ka ko sana si Risa at saka si Lomi. Yung mga human rights groups, defenders of the human rights, yung mga matatabil, pati yung madre, hinahanap ko, sabi ko. January yon, January 5 na eh. January 1 nangyari. And it was reported the following day, hindi nga natin pinapansin. Sabi ko, sino kaya ito? Kasi maraming iba pang mga balita na takpan ngayon, pumuputok yung trending siya. Yung mga matatabil sa Congress, matatabil sa Senado, mga defenders ng human rights, mga madre, pati si Damaso iniintay kong magsalita kasi wala. What's happening in this world, mga kababayan? So, siguro, although hindi ko siya nakalista sa ating outline, pag-usapan po natin, mga kababayan, kasi patindi ng patindi yung mga nangyayari sa atin pong paligid. And other than that, yun nga, gustong i-revive ni Soto yung franchise ng ABS-CBN. What's the meaning of this, mga kababayan? Bakit biglang naisip ni Soto? Para may planong iba si Senator Soto, No, inabot ko na niya yung pagiging Pangulo ng Alanganman. Hindi man lang niya ako nakapag-uusapan. Inabot ko na niyang Senate President Alanganman. Hanggang dito na lang ang posisyon na abutin ko. Tapos, si Pacman, tatakbo yata ang Pangulo. Kung hindi Pangulo, Vice President ng ating Alanganman, niya ako yung ang tagal-tagal ko na sa politika. Oo nga. So pag-usapan po natin, mga kababayan, ngayong umaga, ito pong ating programa, as usual, atin sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. Gusto ninyong bumata, forever young. Anti-aging po ito. Automax Revitalizing Serum. Pinapahid sa mukha. Twice a day din po. You will look 10 years younger than your age. Sinya Arcilia, nakakaawa talaga, Sir Dan, ang nangyari doon sa flight attendant. Nananawagan ang nanay niya kay Tatay Digong for justice at si Bong Eric
Yap magbibigay ng pabuya. Mario Cueto, Sedan, good morning, watching from Jubail, Saudi Arabia. Sedan, wala talaga silang awa sa babae, pinatay nila. Matindi mo. Drinoga yata yon, yung party drugs. Nag-burst yung one. Parang yung nangyari doon sa isang babaeng party goer din sa Cebu. Remember yung magandang babae? Mga siguro 5 years ago yata yon. Or 3 years ago. Nakalata nga daw yung babae. Yung linagyan yung... Then, yun na. Based sa initial investigation ng pulis, mga kababayan, naglipat-lipat nga ng kwarto. Siyempre, may CCTV yon. Kaya nga po, nahuli yung... Unahin ko na sa inyo. Basahin ko yung balita dito. Mga kababayan. Makati City Police, provisional charge of rape with homicide filed versus 11 men in flight attendant's death. The Makati Police filed with the prosecutor's office on Monday a provisional charge of rape with homicide against 11 men for the death of a flight attendant on New Year's Day. The unconscious Christine Angelica Dacera, 23, of General Santos City was found in an empty a bathtub pala, of a hotel room where she and some friends celebrated New Year's Eve. She was later declared dead at the hospital. Ibig sabihin pala, buhay pa naman siya ng matagpuan doon sa bathtub. Kaya lang nang dalhin sa ospital, declared ng patay. Makati City Police Colonel Harold Dispositar told the Philippine Daily Inquirer that a provisional charge of rape with homicide, tingnan ko nga mami yung mga names, filed Monday against 11 persons who were with Dacera occupying 2 adjacent hotel rooms in Makati City at the time of her death. Mayroon pa pala na nirentahan mga kababayan, nag-check-in sila. Separate rooms. Kasi hindi naman magkasya doon. Ito na po. Tignan ninyo po. Ang ganda-gandang babae, Siguro nakita naman ninyo ito. At yung mga nandito na yung mga suspects, mga pictures. Ang gwapo din, Ito yung nagkakalat, Sabi ko sa inyo. Ito na ngayon ang nagkakalat sa na mga ito dilema to. Magkikita na ninyo, mga kababayan, ito na yung mga kinasuhan. So, nagparty-party. Then, siguro lasing na. So, yung iba nakadruga, party drug siguro. Ayun. And, may mga signs na hinalay po talaga ito. Partihan ng mga hinalay. Dispositar said the charge filed was provisional as the prosecutor's office would be waiting for the autopsy findings and the toxicology report on Dacera, which the Makati City Police would submit today. Tuesday ngayon, Today. He said,
only 3 of the 11 respondents in the charge have surfaced while the others have made themselves scarce. Tumakas na. Only 3 of them were Dacera's friends, and the others were practically strangers to her. So yung kwento po nito, parang sinit up. Yun ang sabi ng polis. Sinit up ng mga friends. Pwede ba yun? Kaya mag-ingat po tayo. May mga anak po tayong babae. Mag-ingat po tayo. Yung mga kabataan po, ganito ang ating panahon ngayon po. Last days kasi po. Ganito ang description ng panahon of the last days. Ang mga tao, di mo na maintindihan ang mga pag-uugali. Mga kabataan po. Mga itsura po, mayayaman, may kaya. So, this is, I think, another case ng, sino nga, pero buhay yun, yung artista. Remember? Yung artista pong ni-rape. Ano nga yung pangalan nun? Ang pagkakaiba, yung artist, Maggie de la Riva. Another Maggie de la Riva case. Si Nick Borromeo, talagang alam na alam niya. This is another Maggie de la Riva case. Pinanood ko yung pelikula noon. Hindi ko makaya. Sabi ko, mga tao pa ba ito? Kasi yung ari ni Maggie de la Riva, sinaksakan ng bote. Butit nakasurvive si Maggie. Ito, mga kababayan, patay. Si Pepsi Paloma. Ibaw naman yon. Nagpakamatay yon. Kasi sabi, may mga known personalities. Alam na ninyo kung sino. Mamaya, baka mabanggit ko yung isa. Baka mabanggit ko yung isa sa suspect. Dito sa discussion. Okay po. Only 3 of them were Dacera's friends. The others were practically strangers to her, as they were only known to her 3 friends, Dispositar noted, adding that anyone in the New Year's party with Dacera was included in the charge. Yung iba, mga accessory sigurado. Pero yung kung sino talaga yung involved, hindi pa man po pinalalabas yung mga pangalan talaga. Kaya nga po ito, kuwan pa lang to, tawag dito, provisional charge. He said that Dacera's death may have initially been found to be natural from an aneurysm, but there were apparently factors that contributed to it. Sumabog yung ano. So possibly, yung nag-trigger no, nakakontribute yung party drugs na. Tingnan natin kung ano yung result ng investigation po. It was the Makati Medical Center that had informed the Makati City Police of Dacera's death on New Year's Day. 3 friends in hotel staff had rushed her to the hospital after finding her unconscious in an empty bathtub of their hotel room. Hindi ko sa'yo. Tiwala naman po yung mga magulang, nakita ko sa interview ng GMA, interview ni, sino yon yung reporter? Kasi nga kasama mga kaibigan, kahit man sino, at nag-video call pa po. And afterwards, tumawag yung isang kaibigan. Shock yung nanay. Patay na niya po yung... tumawag po ako kasi patay na si Catherine.
decision. No? Very, very unfortunate incident na nangyari po dito sa isang flight attendant. Gaya po, lagi nating ipapanalangin yung ating mga kapamilya. And laging paalalahanan po yung ating mga anak. Mag-ingat po kahit kasama yung mga kasama yung mga kaibigan. Laging mag-iingat. Tingnan ninyo nangyari dito. So we are hoping po na sana, mga kababayan, may marinig man lang tayo dito sa mga matatabil. Wala tayong narinig. Wala. Pag mga kasama nila at may interes sila, mga kababayan, dakdak sila ng dakdak. Baga ganito, nakakabinging katahimikan, mga kababayan. The reason for that po kasi, mga kababayan, for decades, formation yung ginawa nila. Ang mahilig niyan si Damaso, advisor si Damaso rito eh. Finorm yung mind natin sa ganon. And we have global agencies involved kung saan po naka-establish po sila ng credentials. Yung mga taong nagsasalita. Naka-establish po sila ng pangalan at respect from people all throughout the world. Doon tayo, mga kababayan, nadali. So that they become, pag nagsalita sila, we, accept them as authority to speak on things. Authority anya yan eh. Si Judas, authority anya yan. Tagal na yan dito. The seed, mga kababayan, was, sown decades, many years ago, nang tumubo siya, yung tinanim nila sa atin. Ayun, napakayabong. And anyone that will go against them, hindi po pinapaniwalaan. Kahit po mga experts na yung nagsasalita, hindi na pinaniwalaan. Kasi na-establish na ng mga agencies na to. Sila na ngayon ang nagdidikta. Kaya nga po hindi makagalaw ang DOH. Hindi siya makagalaw kung walang instruction si Judas. Tama yung sinasabi ko? Pakinggan ninyo ang sinasabi nila. Palaging kasama si Judas. Judas not pay. Jig 7, Sir Dan, pakitry ninyo po maki-isa with the people behind. Gising Maharlika FB. Red Bull. Good EM, Sir Dan, kailang kumilos na talaga tayo mga tao para mapigilan sila sa kanilang kalokohan. Wag na po. Magiging participant lang tayo sa kaguluhan. Doon na lang tayo sa ABC of Salvation. Sabi ko sa inyo, no one, not even presidents or kings of any country that can stop this one, because the enemy is not actually humans. Non-human entity ang kalaban po natin. The devil, siya po ang nasa likod nito, pushing our leaders patungo doon sa ultimate aim of global control. Wala po, kahit sa Bible po. Wala. Only one. Hindi po taga rito. Ang pwedeng pumigil sa kanya, yung ating Panginoong Hesukristo na babalik. Siya lang po ang pwedeng pumigil. Kaya useless po yung efforts. Useless. Kahit saan ka mag-side, Republican, Republican, Democrats, mangyayari pa rin ito. Dito sa ating bansa, you side with the government, with the president, siya nga yung member ng Cabalerd. You side with the Dilaw, ganon din po.
Aliado yung mga dilaw doon sa Cavaliers. Yun nga nag-post kay Pangulo. Sige, anya, i-lockdown mo. I-lockdown. Ay, oh. Pwedeng pakikuan. Malamig na, Bernie. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung ano, yung iniinom kong tea. Malamig na. Dexter Hara, may chance pa po ba si Trump itong January 6? Tingnan natin, bukas na yata. Sa makalawa pa pala dyan, ano, kasi dito, 5. Kung bukas, sa makalawa pa dyan, di ba? Next day, tama ba? Kasi yung oras yata, masyadong, pagbukas, ano, o 5 pa lang dyan bukas, tama ba, Bare? anong araw dyan pala sa inyo? 4 pa lang, di ba? 5 dito? 4 pa lang dyan? Umaga? Oh, tama. Gabi. Gabing 4. January 4 dyan sa inyo. Oh, tama. Sunod pang araw, kung dito sa atin, 4 pa lang. 9 ng ano, gabi. Ayun. Sa makalawa pa. Tingnan na lang natin. We are now the residents of Barangay Philippines with our barangay captain Rodrigo Duterte. Just saying. Nabulag ang ating Pangulo. Nadali po. Nadisgrasya. 7:42 p.m. diyan sa Amerika. Glenford Urbano. Americano law of cowboy. Ayaw padihado. Anyway, sige. Isimula na po tayo. Pero unahin ko muna po itong i-share sa inyo diyan sa Amerika. Baka kasi makalimutan ko pa. Asa na yun? Anyway. Baka kasi makalimutan ko pa ito. Asa na yun? Ay. Nawala yata. Dali lang po mga kababayan. Para ma-update ko kayo kasi ng mga nangyayari sa ating mundo. Report ito ng Russian television. 1,555 yung nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Medyo mahina yung loading. Bakit ka nag-ano? Malamig na. Hindi, kuwan lang. Mainit lang, sayang. Initin mo uli. Sayang kasi. Diyan mo lang, gamitin ko mamaya. Initin mo uli. Sayang kasi. Ayos lang yan. Ito po. I-share ko po sa inyo, mga kababayan, yung balita. Will January 6 be the date for the second U.S. Civil War begins? Yan po ang balita dito. So tingnan natin po, be watchful dyan po sa Amerika. May nag-chat sa akin, Mr. Manabillas, anya, tahimik naman po dito sa amin. Huwag masyado po na magtitiwala kasi noong World War II, tahimik po dito. Before na sumabog, pumutok yung giyera, mga kababayan, tahimik dito. Nakita ko yung movie, yung Pearl Harbor. Yung Pearl Harbor po. Yung mga tao sa surrounding areas, normal.
Kung ano yung ginagawa nila sa araw-araw, yun. Yung mga mangingisda, naging-isda. Yung mga farmers, nandun. O, anong ginagawa? The normal activities, mga kababayan. Maya-maya, biglang may tumunog. Takang-taka yung mga, ano ba yun? Bombahan na pala. Sabi ko sa inyo. Kasi hindi naman po nila i-announce yun. Hindi naman po nila i-announce. Dali lang po. Oy, si Bonggacious Cuyano, 250 yen. Maraming salamat po. So ito yung pinag-uusapan po ngayon sa Amerika. As I was telling you, the wars and rumors of war will persist before the tribulation period. Yan po ang mga mangyayari. So tingnan ninyo. Sabi rito, up to 1 million American will descend on Washington this Wednesday when Congress moves to formalize November's election. If misrepresented by the media, the event could be the spark for the mother of all national breakups. Iwan ko kung itong balitang ito may kasamang gatong. Nevertheless, kung may kasama itong gatong, so be it, pakinggan natin yung gatong. Di ba? Pakinggan pa rin natin kung ano yung kwento na may kasamang gatong. Masarap. Sabi rito, in the 1989 black comedy War of the Roses, Oliver and Barbara Rose, a young affluent couple played by Michael Douglas and Kathleen Turner, seemed to have all the worldly possessions necessary for a successful marriage. Over time, however, they come to lose each other, and their only shared passion is the palatial family home, which neither is willing to relinquish. Amid their efforts to kill each other in the bitterest divorce of all time, Oliver draws up plans to physically cut the mansion in half, which of course does nothing to resolve the issue. Yan pala yung kwento. War of the Roses provides a nice analogy to the complicated relationship that now exists between the Democrats pala and the Republicans. Parang ganon. Diborsyoan niya tayo. Dati magkasundo pa, hindi pa natapos sa pagdiborsyo, yung bahay natin na niya, i-divide natin. Yun ang mangyayari possibly sa Amerika. They want to divide America. Narinig ko na to, mga kababayan, sa isang Republican senator. Sabi niya, yung anya gustong sumunod sa batas dito sa amin, yung mga Democrats na gusto nilang, so yung gusto din nila, o di diyan din kayo. Hatiin na natin itong ating bansa. As I was telling you, mga kababayan, the destruction of America is being initiated from within. They're pulling the string for the collapse of America. And it is, happening. And they're moving closer and closer papunta po doon. Ito na ang kwento dito. Today, however, the honeymoon is over and the kids have moved out. The two sides barely speak to each other. And now, amid a fierce battle for the White House,
the only solution seems to be to separate homelands for two strikingly different people. Ganon. For strange couples such as mutual parting of ways in possessions is possible. For sovereign states, however, such a decision essentially amounts to civil war. The real tragedy is that such a potentially explosive scenario was avoidable. At a time in a U.S. history when the political stage looks time to blow, it was incumbent upon the U.S. media to provide the most impartial account of the presidential contest between Trump and Biden as humanly possible. But apparently, that was asking too much of the fourth state, which leans so hard left, it threatens to tip over the entire republic. Yun na ngayon ang situation po dyan sa Amerika. Mga kababayan, in the mainstream media is siding with Biden. Kasabwat kasabwat sa Smart Magic, parang yung dito din, mga kababayan sa ating bansa. Gaya sinasabi ko sa inyo, bantay kayo kasi ito po kasi design just as that. Kung magkagulo ang Amerika, do not think, never think na ito niya, hindi lang magkasundo, it's an accident. No! It was designed na ganon. Kaya wala po sa either of the side, walang mag-concede. Not Trump, not Biden. Lahat parehas panalo. Yun ang belief ngayon. Dividing the nation now. Ang nasa likod po, the same cabal. Sabi ko sa inyo, they are destroying nations sa pamamagitan ng paggatong sa mga political parties. Pag walang nag-aaway, lalagay sila ng mga grupo-grupo, movements. Pipenetrate sila sa mga barangay. Parang dito, tutulong muna, tulong-tulong. Later on, may dinodoktrina doon sa mga tao. Ganito anya. Ito anya dapat nating paniwalaan. Then, isang araw, puputok na lang po yung revolusyon. Ganon. Tanim sila ng mga intriga. Funded through kung ano-anong movements, ano-anong association. Most of this foundation po. And it is all over the world. May taga-solsol. Pag nag-away, may negosyo sila. Supply sila ng armas. Kabilaan po ang negosyo nila. Thesis, antithesis, synthesis po. Ganon, mga kababayan. Hegelian, dialectics in action. In full color. Itong nangyayari, mga kababayan, dito sa ating bayan. So, that's it. Para po kayo, ma-update lang po dyan sa Amerika. Kasi yung broadcast po natin, global. Kailangan ang natin, laging global. Bantay po kayo dyan. Pag nagkagulo po, mag-ingat na lang po kayo. Mga kababayang Filipino, mga OFWs. Ngayon, mga kababayan, dito tayo sa balita na si Soto gusto pong i-revive. Sa nabanggit ko na po si Soto. Ano yung relationship niya ng Basta nabanggit ko na si Soto. So either iinom kayo ngayon ng Pepsi or Coke. Ayun lang po. Ano gusto ninyong inumin? Pepsi or Coke? Ngayon, sabi rito, Soto files fresh bill to revive ABS-CBN franchise.
of all issue, mga kababayan, ito pa yung pinagkakaabalahan ng Senate President. In the rest of the senators, nakita ko yung mukha ni Subiri, ni Gatchalian, yan naging endorse, si Angara, si Lacson, sino pa yung isa? Si Binay, may isa pa eh. Napakarami, mga kababayan, yung problema natin itong lockdowns. Di pa man lang nga kayo naghihiring na pinatawag ninyo yung mga doktor na offering solution to the pandemic. Ito na yung inisponsoran ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, in 2020 till today, pero in 2020, yun po nangyari. Tinakasan ng katinuan yung ating mga officials ng ating pamalaan, including senators. So, what could be the possible motive? Basahin muna natin, mga kababayan, yung kwento. In filing Senate Bill number 1967 on Monday, kahapon, Soto cited the importance of television as the main source of information for most Filipinos, as shown in September 2020 Social Weather Station Survey. Yun lang naman pala yung basis niya. Nag-survey yung social weather station that said 69% of 45.8 million adults use television as a primary source of news. So ngayon, ano yung punto ninyo? Ang punto ko niya ay, with the shutdown of the operations ng ABS-CBN following the expiration of the legislative franchise in compliance with the closure order ng NTC, ang nangyari niya, yung mga palabasan niya, dumami yung anime. Yan ang problema mo doon kung anime. Because of the absence of the competition. Ang layo naman po yung analysis mo. Parang hindi ka po taga-media. Tagal mo sa media as entertainer, As entertainer. Hindi mo pa rin maintindihan kung bakit gumagawa ng you have your program. Ay, si Maggie Iskati, $10. Maraming salamat po, madam. Kung ang basis po ninyo nito ay because of the absence of competition, malayo sa gagawa pa kayo ng rason na ganito, hindi pa kapanipaniwala. Ang mga television po gumagawa ng programa based doon sa acceptance ng mga viewers. May competition ni walang competition. They will design programs kung ano yung gusto ng mga tao. Gumawa sila ng mga anime, pinalitan nila ng mga program kasi yung nagre-rate, gusto ng mga bata, lalo ngayon, lalo ngayon po, Senator, na lockdown sila. Alam mo naman kung ano yung mga attractions ng mga bata. Pag bata, mahilig sa cartoon, anime. Ganon din ako noon. Ganon din kayo siguro. Voltage 5! Batang Voltage 5. Yan lang yan, mga bata. Ngayon po, yung mga anime,
Grabe ang attractions because of the imagination of young people. Ganon. Kahit nga yung iba matatanda na nagkakarton pa. Walang ginalaman yun sa competition ninyo. Strong competition. Anime. Kahit ibalik ninyo yung EBS, mag-a-anime pa rin kung ayaw ninyo sa anime. Anime na lang yung kasi walang... Yung EBS, yung daming anime programs nila. So, dadami yung anime. Yun lang ang gusto ninyo kasing sabihin sa amin para hindi kami magduda, Senator Soto, that this is part of your, plan. Other than you have your GMA, kasi nandun na kayo sa GMA, pag anya tinulungan ko ito makabalik, ayos na anya yung 2022 ko. Didil ako rito ng mga 200 spots per day. Didil ako rito ng mga 200 spots per day in exchange ng aking endorsement. And pag nakabalik yun, uulan ng Soto for president. Wag mo na kaming kwento ng ganito, di man tayo po, Senator Soto, pinanganak lang kahapon for you to, convince us with your argument. According to Soto, ABS-CBN's franchise renewal has a better chance now with the change in House composition. Ayos na niya. New House Speaker, new officers could be a better chance, sabi po ni Senator Soto. Nakasilip sila na. Panaluan niya tayo rito. He added, I noticed that TV stations have been replacing their news programs with animes. It means competition is absent and mediocrity is creeping in because of the absence of a strong competitor like ABS-CBN. O yun ang rason niya. Wala po yun doon. Pag binuksan ninyo yung kung sinasabi ninyong yung quality ng programs, lahat na lang anya animes, imbes na news programs because of the absence of competition. I tell you, Senator Soto, pag binuksan ninyo yung ABS-CBN, babalik yung dating dilawang news. Tama? Ang lahat dilaw. Killing doon sa mga elite, etc. Yung mga agenda ng mga elite doon yun. Promotion, etc. Pangalawa, postahan tayo. Tambak din yung animes nila na programs. Bakit? Kasi pagdating ng survey, kung alin yung alam mo yan kung ano yung nagre-rate, yun ang binibigay. Nag-rate niya yung ganitong programa. Uy, ito yung uso. Parang yun. Teleserye noon, telenovela, na uso yung Rosalinda. Ay, ano yan? Rosalinda pala. Lahat na lang. Galing doon sa Kasi yung unang teleserye ni Rosalinda, yung Marimar, nag-click. Ganon lang naman po sa television. They take advantage. Palang yung mga artista, kung sino yung nagkiklik. Yun ang daming offer. Ngayon kasi, lockdown. Yung mga bata nandun sa sa bahay lahat. Mahilig yon sa mga cartoon, anime. Pag-survey, kailangan yun ng telebisyon, yung ratings. Kasi yung mga advertisers, kung
kung alin yung program na top sa mga manonood, doon sila bumubuhos ng budget para sa advertisement. Normal yon. And you know that, Senator Soto? Kaya kung magsasabi ka ng ganitong mababaw, nagkakuang ka pa ng tawag dito. Yung ginawa mong rason para maisulong yung yung gusto mo. Hanap ka pa ng rason, yung mababaw, hindi man ka panipaniwala. Ang totoo niyan po, Senator, yon nauna kong sinabi. Siguradong may kumausap sa'yo, alangan man on your own. Wala man lang kumalabit o tumawag. Hello, Senator. Nakita namin sa Congress. Pwede nang lumuso tayo para hindi sila makalata. Ikaw na munang ikaw na muna kaibigan sa Senate ang magsulong. Although yung dapat gumawa nitong una yung Congress, ikaw na muna. Pero, mga kababayan, no, in fairness po, ganito, fair naman po tayo rito eh. Hindi ko lang magustuhan kasi of all issues po, ang daming pressing issues tayo. Ito yung pag-uusapan natin. Yung pandemonium sana, yun muna dapat yung inuna ninyo. Yun ang punto natin dito. Yung lunas muna, wala man kayong lunas na, no? Wala kayong lunas na inoffer sa amin. Yung nag-offer ng lunas, ayaw man ninyong pakinggan. Tapos, all of a sudden, bigla naming marinig sa inyo ito. Yung ABS niya, ay propose niya ganito. Yung renewal. Doon kami po na na-blood sa inyo. Pero ako, hindi man po ako sarado dito sa isyong ito. You can pass it. I-pass ninyo. Problema. Wala man akong problema sa sa mga taga-ABS-CBN. Personally po, wala. Ano man problema ko sa kanila? Ang hindi ko lang nagustuhan, yung behavior ng may-ari as they violated laws on franchise. The franchise provision, sinalaula nila. Yun naman ang gawa. Pero pag maayos na nila, sige lang kayo. That is your right. Di ba? Ganon lang tayo. May violation kayo, hindi nyo na-comply, o di, sara. Makakomply na kayo, o di open. Di man tayo na... Di man po tayo nami-personal, mga kababayan dito. Wala man tayong personalan dito. Medyo inis lang tayo, mga kababayan, kasi this is not the time for us to discuss all this nonsense, mga kababayan. In the midst of the pandemic, na hindi mga 9 months na, hindi man ninyo nasusolusyonan. Kasi yung solusyon na ginagawa po ninyo, the entire government, mga kababayan, hindi man solusyon, kundi komplikasyon ng problema. Kaya tingnan ninyo, komplikado na lahat. Lalong tumindi